Pati si Amy, tinawag na salot. Pero binuking ni Amy, may stage 4 cancer nga ba? Bongbong Marcos? Pakinggan natin. Salot kung tawagin ng Malacanang ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang masama pa raw dito, kabilang ang kapatid pa mismo ng Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Hindi natapos sa social media ang usapin ng fake news dahil sa listahan ng fake news peddlers, isinama na ng Malacanang si Presidential Sister and Senator Amy Marcos. Di ba sinabi ko na nga na outside na, alam mo na, Colombo, Cuarto, Palacio, whatsoever, hindi na kami nagkita. Ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. So pinapakita po nila dito, hindi nagkikita na si Amy at saka si Bongbong. May pinupunto rito yung bilyonaryo news. Kayo na humusga. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Ayon kay Senator Amy, totoo ang sinabi niya sa harap ng rally ng Iglesia ni Cristo noong Nobyembre na may karamdaman ang kapatid. Namayat at naospital daw ito noong nakaraang taon. Bagay na hindi niya dodoktorin dahil lagi naman daw siya Oh, yung sabi, si Amy mismo nagsabi, kapatid niya, patay na. Ay, patay na. Payat na. O, yun yung sinabi niya, payat na. O, yung kapatid niya. siyang totoo sa publiko. Sana raw, anuman ang sakit ni PBBM, magpagaling na muna dahil dapat prioridad ang kalusugan ng Pangulo. Buwelta ng Malacanang. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So fake news yan. Huwag na raw pansin Alam mo, ito yung mga ganitong klase. Pag hindi na nila ma-explain ng isang bagay, alam mo, ang sasabihin lang nila fake news. Ang bilis nila magsalita ng fake news yan, fake news yan, fake news yan. Pero ayaw naman nilang patunayan kung hindi totoo. O, may sakit, ayaw nila sabihin. Basta may fake news, fake news. Bakit? Hindi sila nagkikita, fake news yun. O, paano mo malalamang may sakit? Pambira, hindi lang kayo nagkita, hindi mo na malalamang may sakit. Diba? Ay, halimbawa ako, tanongin mo, hindi ko pa nakikita ang Afghanistan. Pero sigurado ko may Afghanistan. Ano, fake news ako kasi hindi ko pa nakikita. Ay, fake news ka, Kotsoli. Paano mo mapapatunay may Afghanistan hindi mo pa naman nakikita? Ganun yun eh. Alam mo, hindi mo kailangan malaman kung ang isang tao may sakit, lalong-lalo na kapatid mo. Diba? Halimbawa, may sakit yung kapatid ko, hindi niya sinasabi sa akin, hindi ko ba pwedeng malaman yun? Malalaman at malalaman ko kapatid ko yun. Yung kapatid ko nga papunta-punta sa iba't ibang bansa eh. Paalis-alis. Hindi ko alam. Hindi naman nagpaalam sa akin. Matanda na yun, hindi na magpapaalam. Oy, pupunta ako dito, Coach Oli, ha? O, makailan lang, ang hilig no mag-Japan. Di ko alam kung anong banabalik-balikan sa Japan. O, itong huli, Thailand nata. O, hindi ko naman kailangang malaman pa o sabihin niya sa akin na umalis siya ng bansa. Madali namang malaman yun. O, ganun din ang sakit. Imposible, hindi ko naman malalaman kung may sakit yung kapatid ko. Kapatid ko yung kahit di magsabi. Kahit itago pa. Nagigets mo? Ikaw, yung reasoning mo, ha, Claire, parang hindi reasoning ng abogada. ang fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Ang intindihin daw dapat ng publiko kung ano ang inire-report ng mainstream media, lalo na kapag lumalabas ang Pangulo, gaya noong araw ng Kagitingan, kung saan ginawang tampulan ng media ng aligasyon na gumagamit lang ng throwback at AI-generated photos and videos ng presidente. Sinusugan ng Okay, dito muna tayo ha. Ang sabi niya ni Claire ay ang paniwalaan ni mainstream media. Yung mainstream media, kakampi ninyo, wag nga tayong maglokohan, Claire. Basta kayo makapagsalot lang. Salot daw yung mga fake news peddlers. Eh sino ba ang fake news? Di ba number 1 fake news yung amo mo, si Bongbong Marcos? Di ba? Anong sinisilip nila yung Davao? Eh ang daming ghost projects, ang daming flood control projects sa Ilocos Norte hindi tapos. Sino ang fake news ngayon? Eh di tanungin ko kayo, sino ang salot sa Pilipinas? Kasi sabi niya salot yung mga fake news eh. Oh, hindi ko sinasabing fake news kami ha. Kami ngayon nagsasabi ng totoo. Pero let's assume, sino ang salot sa Pilipinas? Yung magnanakaw o yung vloggers? Kung wala kayong ninanakaw, wala kaming topic. O diba? Kasalanan ba namin nagugutom ang Pilipinas? Kami salot. Kasalanan ko ba tumataas ang presyo ng gasolina? Kami salot. Isa ka rin tangat kalahati, isa't kalahating tanga eh. Tumataas ang presyo ng bilihin? Kami salot? O si Bongbong? Ayaw ibaba ang bat? Sinong salot? Ako? Kasalanan ko hindi ibababa ang bat? Sino nagpapahirap sa Pilipinas? Ako o kayo? Sino salot? Diba pati si Amy tinawag na salot? Nakatanggap ba ng maleta si Amy? Hindi ko pinagtatanggol si Amy ha. Alam nyo, isa ako sa bumanat kay Amy. Pero doon lang tayo sa totoo. Tumanggap ba ng maleta si Amy? Kaya sabi ko sa inyo sa Banateros, doon lang tayo sa totoo eh. Hindi naman
Pasalamatan natin yan si Amy. Pero tama naman eh. Sino man nagpahirap sa Pilipinas? ng presidente. Sinusugan ng Malacanang ang pahayag ng press organizations nitong nakaraang linggo na nanindigang hindi gawain ng mga mamamahayag ang mameke ng report dahil pangalan at kredibilidad ang nakataya sa bawat storya. Sa kabila raw ng ingay na mga fake news peddler, ang Pangulo focused sa trabaho, hindi sa bakasyon o anumang pamumulitika. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin. Galit na galit si Claren. Kung makaasta to, kala mo, kapit ka ba? Hindi ako nagtatanong lang ha. Kasi yung asta mo parang hindi ko maintindihan. No? Siya ba ay PCO ng presidente o ni Lisa? Hindi ko na malaman kung kanino ba tong galit na ito eh. Parang galit na galit siya eh. Hindi ko alam kung ito ba ay galit ni Bongbong Marcos o galit na ni Lisa. O galit mo, hindi ko alam kung ano ba kayo, triangle? Yan ba ay boses ng, yan ba ay galing pa ba sa Pangulo yung ganyang klase? Kasi kung ganyang klase, wala na sa ayos talaga. I mean, kahihiyan ang ginawa ninyo dyan sa PCO na yan. Focus kayo kung saan-saan eh. Hindi ko maintindihan bakit. You have to understand, frustrated ang taong bayan dahil ghost projects. Sabi nyo may hanggang ngayon walang nakukulong na mastermind. Hanggang ngayon hindi bumababa ang presyo ng gasolina. Tapos kayo pa ang galit sa taong bayan. Can you blame the people? Hindi po kami yung you are giving us too much credit. Nagpapasiklab ng galit ng Pilipinas. Hindi. Kahit anong sabihin namin dito, kung maganda ang presyo ng gasolina, walang korupsyon, maraming natatayong infrastructure, maganda ang pamamalakad, mapayapa ang kalsada, kahit anong puta ko rito, hindi magagalit ang taong bayan. Baka nga wala na silang pakialam sa akin eh. Bakit? Hindi sila gutom. Maraming trabaho. They will just work and be happy. Kaya maraming galit ngayon. Kahit na yung mga taong hindi gutom. Dahil meron silang kamag-anak na gutom. Meron silang kapitbahay na gutom. Meron silang malapit sa buhay na gutom. Dahil sa pagnanakaw nyo mga animal. Diba? Tapos sisisi nyo sa amin. Hindi. Ang dali nyong patunayan na mali kami. Ayusin ninyo ekonomiya. Tingnan ninyo kung may maniwala kung pumutak-putak pa kami rito. Pero ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Maayos mo ekonomiya. Ako una magtatanggol kay Bongbong. But I doubt that is impossible kay Bongbong. Sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Yan ang nakakabahala. Dapat daw ingatan nating huwag umabot sa puntong nabubuhay na ang lipunan sa maling impormasyon. Para sa agenda, Ayan, so maliwanag, hindi mo nabudol part 2 ang Banateros. Hindi mo nabudol si Coach Oli News part 2. Nabola mo yung iba, kami hindi, nung 2022 election. Nabudol mo yung iba, pero ako hindi. So, maghunos dili kayo sa pagsasabi nyo ng fake news at wag ng paniwalaan. Hindi po lahat ng DDS gullible. Natuto na eh. Kahit yung mga nabudol nyo noong 2022, hindi na sinakyan yung ganyang balita. Hindi man lahat, pero meron. Ito sasabihin ko sa inyo, nakatanggap kayo ng maleta. Yan ang sinabi ng mga ex-marines. Tandaan nyo po itong sasabihin ko. Focus tayo doon. Kasi kung si Bongbong mamamatay yan. Huwag kayong mainip. At kung mabubuhay si Bongbong, mabubuhay yan. Huwag din kayong mainip. Focus tayo doon sa pagnanakaw nila para tumigil na ang pagnanakaw. Okay? Yung kamatayan niya, bigay na natin sa Panginoon. Ako, naniniwala ako. You cannot mock God. Whatever you sow, you will reap. Hindi man siya mahusgahan sa buhay na ito. Mahuhusgahan siya sa susunod. Focus po tayo sa issue ng ghost projects.